At sasabihin sa kanya ng isa sa inyo, pagpalain ka ng Diyos, magpalabal ka at magpakabusog. Subalit hindi naman ninyo siya bibigyan ng kailangan ng kanyang katawan. Ano ang isa-isa niya? Verse 17, ang mananampalataya walang kasamang gawa ay patay. Number 18, maaaring may magsabi sa inyo, may pananampalataya ka at ako naman ay may gawa. Ipakita mo nga sa akin ang iyong pananampalataya na walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa inyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Number 19, sumasampalataya kang may isang Diyos. Mabuti yan, subalit ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa nga sa takot. Number 20, hindi mo ba nakikita taong mangmang na walang saysay ang pananampalatayang walang kalakit na gawa? Number 21, hindi ba ipinakita ng ating ninunong si Abraham na siya'y matuwid sa pamamagitan ng kanyang ginawa nang inihandog niya sa Diyos ang kanyang anak na si Isaac? Number 22, magkasamang kumikilos ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil may kasamang gawa. Number 23, natupad ang kasulatang nagsasabing, sumasampalataya si Abraham at dahil doon ay ignoring siyang matuwid at tinawag pa siyang kaibigan ng Diyos. 24, maliwanag po ngayon na ang tao ay kilalang matuwid dahil sa kanyang mga gawa at hindi lamang dahil sa kanyang pananampalataya. 25, hindi ba pati ang masamang babaeng si Rahab ay nilala rin matuwid dahil sa kanyang ginawa nang patuluyin niya ang mga espiya ng Israel at tinuro niya sa ibang daan. Number 26, ang katawang walang espiritu ay patay at patay rin ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen po ba? Amen. Napakaliwanag po no? Ng salita ng Panginoon. Kung natatandaan niyo po, nag-mensahe si Pastor dito. Kung kayo po ay kasali sa mission natin, may pilos-pilos pastor doon. Yung tungkol po doon sa mga neighbor, sa mga pastor, at sa mga church. Natouch po ang doon. Yun po ay gawa na may pananampalataya. No? Kasi ang mga member, ang mga instrument na ginagamit natin sa Panginoon, yung mga nanulugtog, yung mga awit ay ginagamit ng Panginoon Diyos na. Pero kailangan may kalakit ng pananampalataya at may kalakit na gawa. Ngayon, susubukin tayo ng Panginoon at susubukin tayo ng Diablo kung saan nandun yung pananampalataya natin at tulad ni Abraham. Si Abraham, kung kayo ay nababasa ng Bible, mas susubaybayan nyo yung kanyang karakter. No? Ang kanyang karakter ay naging mabuti po siyang mananampalataya ng ating Panginoon. Naging mabuti po siyang steward ng ating Panginoon. No? Ang ginawa niya, nandun yung pananampalataya niya sa Panginoon, ngunit pinutusan siya ng Panginoon na ang kanyang anak ay ihandog sa Panginoon. Nagdalawang isip po ba si Abraham? Hindi. No? Hindi po siya nagdalawang isip. Kasi kung sa ating nangyari yun, mahina ka ang pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi po natin nagpupilihan natin na kasakit nga lang na ating mga anak. Umiiyak na tayo sa Panginoon eh. Inihid na natin sa Panginoon. Lord, patayin mo yung anak ko. How much kaya ako sabihin ang Panginoon personal sa'yo? Na anak, alin mo yung anak mo sa akin. At kukunin mo lang ang anak sa akin. Magagawa po kaya natin. Si Abraham po, ginawa po niya yun. Kasi una, nanampalataya sa Panginoon at sinabayan niya ng gawa. Hindi po kasi po tayo po pwede manampalataya lang na hindi tayo may kasamang gawa. Hindi po ba? Ginawa ni Abraham yun. Sinunod niya yung sinabi ng Panginoon na ihandog niya yung kanyang anak na si Isaac. Pero ang Panginoon ay
yun na hinandog sa akin. Hinandog niya, pero hindi naman kuma ng Panginoon. Yun yung kabutihan na binigay ng Panginoon sa Isaac ay sa kay Abraham. Amen po ba? Kasi, ang Panginoon, binigyan niya yung ng kalagayan namin. Tulad ngayon. Kasi sinabi ko nga sa inyo kanina, nakita ko yung aking anak. Lagi ko ginadalangin na kalagayan ko sa Panginoon. Isang araw, mabibigyan ko siya pa. Sabi ko nga, may trabaho ako, hindi ko magampanan. Pero kailangan talaga gumawa kayo ng paraan na kung gusto mo, ay paraan. Kung ayaw mo, mahilantan. Pero ang Diyos gumagawa ng paraan. Talaga nakahapon. Hindi ako kasi, kung pagka nakakita ko yung kapabayaan. Kapabayaan. Ano kayo sasabihin ng Panginoon sa atin? Diba na nagkalalaya tayo, nananalangin tayo, dalangin tayo, dalangin tayo, dalangin. Pero hindi naman tayo gumagawa ng Panginoon. Hindi naman tayo gumagawa. Ano kayo sinabi ng ako? Masaya ba kayo? Kayo lang. Hindi. Kasi nakalagay naman sa Panginoon na umayo kayo ang pagpakarami. Pamalitan yung aking mabuting salita. Pero sabi niya, nakapgusto may paraan. Kapag tayo mananampalataya sa ating Panginoon, kailangan po natin yung pala ng ating gagawin. Tulad ko sinabi dito na yung isang kapatid na nagugulo, yung isang kapatid na walang damit, pinalangin mo nga, magpalabay ka, magpakabusog ka, hindi mo naman pinipili ng pagkain, hindi mo naman pinipili ng damit. Yun ang sinasabi, pananampalataya, walang magawa. Kailangan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, magkaroon tayo ng malinaw na kaisipan. Ilagay ko natin sa ating isip, sa ating puso, yung salita ng Panginoon. Kasi hindi lang naman po ito ang makikinapan ng tayo dito. Bakit kayo ng Panginoon sa akin? Ang sabi nga po dito, mag-i-illustration po ako hindi niyo makabuti. Isang matandaan ang nagpapasada ng isang maliit na bangka para sa pagtawid ng mga pasahero sa kabilang bahagi ng ilog. Isang araw ay may nakasakay ng pasahero na nakapansin sa dalawa niyang sagwan. Sa isang sagwan ay nakatitig ang salitang pananampalataya. At sa kabilang sagwan naman ay may tuwa. Ano po ang ibig sabihin niya? Wika ng pasahero. Ganito yun, wika ng matanda. Kinuha niya ang sagwan na may titik na pananampalataya at inilagay sa loob ng bangka. Pagkakay, ay buong lakas nilang sinagwan ang kanyang ginawa sa kabilang sagwan. Inilagay niya sa loob ng bangka ang sagwan ng mga gawa at ginamit ang pananampalataya. Ang resulta ay paikot din. Matapos nito ay pinagsabay niyang gamitin ang dalawang sagwan at mabilis siyang umusad patungo sa kangkang. Ganito rin ang buhay Kristiyano. Kanyang sinabi sa pasahero, ang mga gawa na walang pananampalataya ay walang saysay at ang pananampalataya walang gawa ay patay. Alin man sa dalawa kapag ginamit ng hiwalay ay walang maraking, ngunit kung ang dalaway sabay gagamitin, ito ay magbubunga ng kaligayahang unlad at pagpapala. Yun po yung sinasabi ko tayo sa inyo, na kung tayo ay umikilos ng pananampalataya at kasamang gawa, ay hindi yung mag-aan. Tayo po yung magpapalaki. Nangyari, kaya natin kasamos sa hindi na tayo doon. Ikaw ang nag-ayo. Sino po ba ang pagpapalaan sa kasama ba? Yung naghayo. Nari sa mga ang naghayo. Sister Sara ang pumalo. Inuntahan. Sino ba pagpapalain? Pareho. Pareho. Pareho po kasi sa mga pumalo na muna. Sister Sara ang pumalo ang pareho. Pero hindi pinalo ko pa. Hindi
hindi naman ako, at si Sister Sara lang, sa Sister Sara lang papapalain. Hindi si Pastor. Hindi po ba? Yun po yung pinakahiwanan ko ay natin yun na. Ang lahat na ginagawa natin, ang pananampalataya ng kasama gawa, tayo po yung pagpapalaki. Hindi po ba? Amen. Malinaw po yung sinabi nito, malinaw po yung sinabi. Kapag sinaway po natin, yung pananampalataya ng gawa, parehas po ito sa makakarating tayo sa pangka. Para sinabi para tayo pangka. Sasagwan, ang pananampalataya ng gawa. Makakausap po tayo, makakarating po tayo. Kaya ni Sister Sara, pagpipilimusan po yung kanyang sangkol sa kapila at sangkol sa kapila, nasa sakyan na niya. Wala sa pagkasulina, pag hindi ka sumakay, hindi ka makakarating, di ba? Kaya sabi ka, pag isa lang ang sasakwan ng kapila, kasulina na lang. Makakarating ang sasakyan, pero sa akin, hindi makakarating kasi sino ba siya sumakay eh. Pag hindi sila ba yung nagsagwan ng gawa. Ikaw nga ang sasawan. No? Kaya kailangan magsabayin ang pananampalataya at gawa. Kaya po ba natin? Kaya po ba natin? Amen. Amen! Kaya po tayo sa tulong at awa ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng gabay. Ang Panginoon ang mangunguna sa atin. Tulad ng nangyari ng Biyernes. Kahit walang umating si Tingting lang, pero nag-online kami lahat. May nagawa kami, di ba? Lahat naman pinanalangin natin. Sabi nga, lahat ng mapagkiran, mga presidente man, lahat ng mga member ng mga nangunguna sa mga alalan, kailangan natin mag-pray kasi hindi natin hawak yung Philippine Sea. Nagkakagulo na. Tulad kahapon, tulad nga ako eh. Yan yung sinamahan ng amo ng gawa. Nananampalataya siya na uunlad ang kanyang negosyo. Uunlad ang negosyo sa kanyang pananampalataya at nagkaroon ng mga problema, kalamidad, ang kanyang mga sasakupan, ang kanyang mga tinuruang bala, ang kanyang mga tinuruang mga laman. Ano ang ginawa niya? Gumawa siya ng paraan, talagang dalawang pulong bigas, pinatapakti sa kanyang mga nasasakupan, tinuturuan gani, na ngayon ay mga dalaga na. Ako'y namangha. At biniro pa nga namin, ang sabi namin, ay para ba sa amin? Hindi naman kami nabahan. Praise God, hindi tayo nabahan. Hindi tayo nabigyan ng pagpapala. Pero purihin ang Panginoon, nagpala pa tayo, at hindi tayo nabahan. No? Purihin din ang Panginoon sa mga nabahaan, kasi maraming pagpapala. Dahil may gumagawa. Amen. Amen po ba? Nakita ko pinagpapirap ko na nilagay na sa tukot, pinakilo-kilo, at tinawag na isa-isa sa loob ng kantin na pinakain pa nyo, yung mga lahat na nakalakay. At binigyan na isa-isa. Yun yung sinasabing, sinamahan na ng pananampalataya, umasensyo siya, maraming customer na dumating, araw-araw, kumakain, nag-tripit, umundan ang negosyo, pero sinamahan niya ng gawa. Kaya lahat tayo, kapag ganun ang mindset natin, lahat tayo, isa-isa tayo pagpapalangin ni Lord. Amen po ba? Dahil nga naman dito, nananampalataya sa magalingin ni Lord. Sinamahan na ng gawa. Yan pala siya ni Lord. Amen. Amen. Dahil yung kanyang sakit, ilang beses na siyang ilalagay sa pagdadialysis. Hindi na tutuloy. Gumagawa ng Lord ng paraan. Amen. 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 Dahil marami tayong nananalangin. Lahat ng nananalangin. Buwag ng malaman na nananalangin ay talaga ng ospital. Tinutukan talaga nilang panalangin yung kahit na malaking araw. Kahit hindi natin alam. Pero sila po ay gumagumpan sa kanilang mga tungkulin, ilang takto. Sabi nga, wala man tayo may dulog na malaking halaga. Wala man tayong mga panahon para talawin siya. Pero ang presensya ng Panginoon sa pananalangin ng mga kapaturan, dinilig ng Panginoon. Amen. Amen. Eh kung yung bang panalangin natin, marami tayo, di ba? Dinilig ng Diyos yun. Kasi nakakabit kita naman eh, wala naman masasabi natin na
tulad ni Abraham, na hindi siya nagdalawang isip, ihandog ang kanyang kahit sa isang anak na minamahal. Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-alinlangan. Yung sa itis namin, yung pinost ni Pastor Ron sa babagan na, babagan lang sa itis sa itis. Natatsa ka doon. Yung iniwanan ng mga music ministry yung church dahil wala nang ibibigay na sustento o bibigay na pera